Matapos palabasing fellowship lamang raw ang nangyari sa Malacanang Palace nang dumagsa roon ang mga mambabatas. Veteran newscaster Ted Filon isiniwalat ang di umano'y planong demolition job laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang balitang dapat hindi palagpasin ng maraming Pilipino kung saan matapang na isiniwalat ng news presenter at radio DJ na si Ted Filon ang mga di umano'y plano raw na mangbabatas na ituloy pa rin ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang breaking news ngayong araw kung saan umani na ng samot-saring reaksyon matapos isiwalat ni Ted Filon na tila mukhang hindi fellowship ang nangyayari sa loob ng palasyo lalo't may nakapagtimbre raw at di umano'y may nakakaalam kung ano ang kanilang pinag-usapan laban kay VP Sara. Ayon mismo sa veteran journalist, hindi raw fellowship ang nangyari sa loob ng palasyo kundi ang planong demolition job at pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa veteran newscaster, ipipilit raw talaga ng mga mambabatas na magkaroon ng pagpapasya ang mga kapwa nila kongresista na maisumite sa Senado ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Kahit imposible, tila ipipilit raw ito ng mga representative ng Kongreso dahil isa-isa silang masusukon at mabibisto sa kanilang mga kabalustugan na ginawa sa Kongreso. Ilang hearing raw kasi ang nangyari sa Committee on Good Government and Public Accountability at pinanindigan ng mga mambabatas na ito na impeachable ang mga di umano'y kinumit ni Vice President Sara Duterte o ng kanyang ahensya sa di umano'y paglustay raw ng pondo nito ayon mismo sa kanilang investigasyon. Ngunit nang lumabas ang unqualified report mula mismo sa Commission on Audit, mukhang magigipit ang mga mambabatas dahil pinatunayan mismo ng COA na walang mali sa ginawa ni VP Sara sa ahensyang kanyang kinabibilangan. Ang mas matindi pa raw dito, paano raw lulusutan ng mga kongresista ang naging report na ito mula sa Commission on Audit na pinatunayang nasa ayos at nasa tama ang paggastos ni VP Sara sa mga budget na inilaan sa kanya, gayong kanilang pinagpipilitan na impeachable di umano ang kinumit ng Vice Presidente. Ang mas matindi pa nga raw dito, paano raw pasisinungalingan ng mga kongresistang ito ang report mula sa COA, gayong bukod sila ang nag-imbestiga at di umano'y pinaniniwalaan ang mga ebidensya laban kay VP Sara. Sila rin ang tatayong Committee on Justice sa nasabing pagpupulong ng Kongreso para mailusot sa Senado ang impeachment complaint laban sa ikalawang Pangulo. Halimbawa na nga lang raw dito ang Batangas representative na si Jinky Luistro na isa sa mga nagpipilit na dapat makasuhan at mapanagot ang opisina ni VP Sara sa di umano'y mga paggasta nila na hindi raw naaayon batay raw sa kanilang investigasyon. Mukhang sila-sila na nga lang rin daw ang gigisa sa kanilang mga sarili sa sarili nilang mga mantika. Gayong kahit ilang beses nilang inimbestigahan ang opisina ni VP Sara, mukhang wala pa rin silang nakitang matibay na ebidensya. Bukod nga raw sa iba ang gusto ng Pangulo at huwag ituloy ang impeachment laban kay VP Sara, mukhang naiipit raw mga kongresista dahil hindi ito ang gustong mangyari ng liderato ng Kongreso. Narito at panoorin ang buong balita kung saan nasukol ng TV news presenter at radio DJ na si Ted Filon ang mga mambabatas na tila nagmadaling pumunta sa Malacanang para di umano'y pag-usapan ang demolition job laban kay VP Sara. Ayon sa TV broadcaster, wag na raw maglokohan dahil bandang huli sila-sila rin ang maghigipitan. Panoorin ang full video. Kasi ang Kamara de Representante na kung saan po yung mga miyembro ng Committee on Good Government ay miyembro din ang iba dyan ng Committee on Justice na siyang didinig dito po sa impeachment complaint. Eh yung pong mga nandidiyan sa Committee on Good Government sa ilang mga panayam at mismo doon sa hearing sinasabi na ito po ay mga impeachable offense, right? Yes. So ito hong mga ebidensyang ito, yung mga piatos na yan, yung mga hindi pagharap sa hearing na iyan, yung mga binabanggit po dito na sinasabing paggasta ng pera ho ng hindi ho maipaliwanag, etc. etc. Yan ngayon ang ground ng impeachment complaint, particularly nitong pangalawang impeachment complaint ng grupo pong ng 50 mga individual na inendorso po ng Makabayan Black.
So kung ang kanilang hawak po na sinasabi mga grounds na ito ay hango doon sa Committee on Good Government Investigation na sinasabi mismo ng kanilang chairman na grounds for impeachment at magkakaroon ka ngayon ng pagdinig sa Committee on Justice, kapag sinabi po ng Committee on Justice na hindi ground yan for impeachment, patay tayong pataka. Leaders ay kinausap ko ng Presidente. Ang sabi daw nila fellowship, pero huwag na ho tayo magpakatanga dito, di ba? Kasi ngayon, pag-uusapan talaga nila, paano ho nila didiskartehan ito? Paano ka huhulag po sa isyong sinimulan naman ng Kamara? Okay, ito to gagawin ko ito ng medyo episode ng Think About It. Pero ngayon pa lang po, mga kapatid, isipin po ninyo. Ang Kamara de Representante nag-imbestiga. Itabi mo yung Quadcom, Committee on Good Government. They investigated the Vice President tungkol po sa COA report. At ngayon mga kapatid, lumalalim ito ng lumalalim kasi po ang COA sinasabi na mga kapatid na meron nga sila mga nakita na mga deficiency o mga paglabag doon sa panuntunan. Although at the end of the day, hindi pa final yung committee report na yung pong findings ng COA kasi nga yung appealable. O ibang usapan yun. Ngayon kasi, ang Kamara de Representante na kung saan po yung mga miyembro ng Committee on Good Government ay miyembro din ang iba dyan ng Committee on Justice na siyang didinig dito po sa impeachment complaint. Kaya yung pong mga nandidiyan sa Committee on Good Government sa ilang mga panayam at mismo doon sa hearing sinasabi na ito po ay mga impeachable offense, right? Yes. So ito hong mga ebidensyang ito, yung mga piatos na yan, yung mga hindi pagharap sa hearing na iyan, yung mga binabanggit po dito na sinasabing paggasta ng pera ho ng hindi ho maipaliwanag, etc. etc. Yan ngayon ang ground ng impeachment complaint, particularly nitong pangalawang impeachment complaint ng grupo pong ng 50 mga individual na inendorso po ng Makabayan Black. So kung ang kanilang hawak po na sinasabi mga grounds na ito ay hango doon sa Committee on Good Government Investigation na sinasabi mismo ng kanilang chairman na grounds for impeachment at magkakaroon ka ngayon ng pagdinig sa Committee on Justice, kapag sinabi po ng Committee on Justice na hindi ground yan for impeachment, patay tayong pataka. Magpakatotoo po tayo dito. So parang, di ba, ngayon, paano mo didiskartehan yan? Eh kung ikaw si Congresswoman Luistro, na member ka rin ng Committee on Justice, ang iniharap dito mga kapatid na ebidensya po nitong mga nagreklamo, hango sa inyong investigasyon. Sasabihin mo ngayon na hindi ground ito for impeachment? Malabnaw ito na dahilan? You cannot say that. Hindi ba na-stop ka na doon during the hearing ng Committee on Good Government? So paano mo ngayon i-dispose ito? Paano mo ngayon didiskartehan ito na hindi kayo magmumukhang tanga? Di ba na nung panahon ninyo sa Committee on Good Government, paano yung dikdik ninyo na impeachable offense ito? Paano yung pagkakamali ito? Na ground for impeachment ito? Ay binaghain ng impeachment based on the facts that you presented? Kung ako si Congresswoman Luistro, magpapaplansya pa ako ng buhok para pretty ako kung matuloy yung impeachment hearing. Total nagpabida na rin naman kayo dito sa mga hearing na ginawa ninyo nitong nakaraan sa komite, ituto nyo na dito. Ako makikita ng tao ano kayo pagagaling gusto dyan. Hindi ba? Di ba? Oo, kailangan ko rin sinabi nila dito sa komite, nung dinidikdik nila ang DepEd, si VP Sara, ang ibang kawani ng OVP, makita natin. Sa Committee on Justice? Sa Committee on Justice. Di po ba? Yan po yun eh. So, how do you break away or I am sorry, how do you baby. escape? You cannot break away from that. Di ba? The conundrum, the problem, the situation that you created. So, Committee on Justice hearing, at ang iniharap ng dalawang grupong ito ay ang pinagbasihan ay ang inyong ginawang hearing na sinasabi ninyo na, di ba? Ang dami mong dapat ipaliwanag dito, ganito na ito, mga pagkakamali nito. And then all of a sudden, you will decide unfavorably on the merits or the cases presented to you during the Committee on Good Government hearing. Ang sabi nga dito ng isang taong matalino, my baby girl, ha? Ang sabi nga dito, ha? Okay. Oo. Kapag sumunod kay Pangulong Junior na walang impeachment, naiiwan sa ere, ang komite at mga kongresista na nagpagamit daw at tumira because para to defeat the impeachment, kailangan ang findings na no substance. Paano yan? Galing sa inyo yung substance. At yan ang gagaling mismo sa isang matalinong tao na naandyan po
sa batasan. Patay tayo dyan. So, ano pala yun? Oo. Anong usapan nila ng fellowship, Sa no? kabilang banda yan, ha? Parang Anyway, kung pinag-usapan nila yung impeachment complaint ng fellowship, parang, Mr. President, Oo. paano to? paano tayo lulusot dito? Hindi pwedeng dito ituloy kasi kami naglabas ng mga ebidensya eh. Oo, Para naman kami susunugin niya sa sarili naming mantika, hindi kami papayag yan. Di ba? Paano tayo lulusot dito? Paano yun? Oo, Ano natin to? na everybody Ano natin happy. to? Magpa-special session ka na, Mr. President? Hindi, na everybody happy. And ano muna ang sabi ni Nino? Ni Ma'am Sara? Ay, Anong sabi mga niya? kapatid. Kayo na ginagawa niyo, markado kayo. Eto na nga. Ano Dito, sabi niya? Ay, ang sabi niya, markado kayong lahat kay VP Sara. Bakit? Kala Ano sabi nyo, niya? Ano sabi kahit niya? magpapasko, mapapatawad niya kayo? Anong sabi? Anong sabi niya? Well, it's all up to you. Anong sabi niya? If you will be forgiving. Hindi lahat pare-pareho. There are some who can forgive quickly. May mga nagpapatawad ng mabilis. May mga nagpapatawad ng matagal. Pero naman, merong mga hindi nagpapatawad hanggang sa hukay. Ba? Yung sabi niya? Kanina, nasa balita namin. Ito lang naman ang sabi ng iba. Ano sabi ng iba? Oo. Sige. Ngayon, paano kayo kakaras dyan sa sitwasyon na yan? Tandaan ninyo, kapag hindi naman daw na-impeach o hindi nyo mapaalis sa pwesto itong isang nakaupo na substitute na vice presidente, kapag may nangyari dyan, sa nakaupo, huwag naman po sana ipahintulot. Pag may nangyari, sino magiging presidente? Di yung ninominate ng Pangulo. Ha? Yung inonominate. Hindi. Pag may nangyari, sino magiging presidente? Di itong, Ito na. itong pinitpit ninyo. Yung ginisa nyo. Sabi nga nila, Rintik lang ang walang ganti. Yun ang sinasabi sa pelikula. I love you, BBM! Ay, hindi na ganyan. okay. Rintik lang ang walang ganti. Ano naman masasabi mo? Diba? Doon sa mga senador na nagsasabi na ito daw impeachment complaint, huwag nang gawin dahil divisive yan. Hindi ba sila divided? Matagal naman na kayong divided na. Hindi na bale. Ano masasabi mo? At alas 9:52 na.